Kapapasok lang, Attorney Vic Rodriguez, ibinunyag na at nilaglag na ng tuluyan si President Bongbong Marcos Jr. Ngayon ko lang ito nalaman na ang kalahati pala ng budget ng Pilipinas na 5.768 trillion pesos ay inutang lang pala. Ngunit ang talagang nagparindi sa aking tenga ay nung banggitin ni Attorney Vic Rodriguez ang 800 billion pesos na presidential pork barrel na walang ibang pwedeng humawak at mag-release nito kundi si President Bongbong Marcos Jr. lamang. Ayon kay Attorney Vic, labag ito sa saligang batas ayon sa Korte Suprema. Narito ang video. Pero bago yan, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa mga parating kong video. Napakaraming mga balita, napakaraming mga kaganapan ang hindi lumalapag sa mga tinatawag nating traditional media. Pero hindi tayo nababahala doon, kaya lang kapansin-pansin. Bakit tayo hindi nababahala doon? Sapagkat naririyan naman ang independent media, katulad ng kasama natin ngayon ang SMNI. Na pilit sinisigil, pilit isinasara, subalit pilit at patuloy na tinatangkilik ng mga Pilipino. Kaya naman hanggang ngayon ay nareren sila at nagsisilbi at naglilingkod. Ang daming hindi lumalabas na balita, subalit tayo ay hindi nababahala sapagkat we are now in the digital age. At ang new media ngayon ay ang social media. Everyone can be a journalist now. Everyone can be a reporter reporting what's happening in real time. At salamat na lang at nandyan ang social media, nandyan yung ating mga vloggers, independent vloggers na ang gusto lang din ay makapagpahatid ng mga totoong kaganapan sa Pilipinas at makapagpahatid ng mga totoong balita sa mga Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas. Kulang na kulang at salat ang ating pamahalaan ngayon pagdating doon sa liderato o pamuno ang may aninaw o yung transparency. I have discussed this also last night. Napakaraming issue. Pag-usapan lang muna natin, kasi lahat tayo dito ay apektado. Yung paggamit ng tama sa budget ng Pilipinas at pera ng Pilipino. Ang budget po ng Pilipinas for 2024 is something like 5.768 trillion pesos. Napakalaking halaga. Wala namang problema kung ito ay tinutustos at ginagamit para sa kapakanan ng Pilipino. Subalit kalahati, higit kumulang kalahati po dyan ay nakautang. Parehas yan sa local borrowings and foreign borrowings. Higit kalahati. Ang masaklap, meron silang isiningit na 800 billion pesos na unprogrammed funds. Ang tawagin po ay Presidential Pork Barrel. Bakit Presidential Pork Barrel? Sapagkat yung unprogrammed funds, malalabas lamang ho yan upon the signature and approval of one man, and that is the President. Bawal na ho yan, matagal na pong ipinagbawal ng ating Korte Suprema. Kung matatandaan nyo, yung PDAP, yung DAP, yung Disbursement Acceleration Fund, at sinabi nga dyan, hindi na pwedeng nakalump sum yung amount. Kailangan dyan specifically allocated or earmarked for a project that has been deliberated in both houses of Congress. Because lahat naman, alam naman natin na ang budgeting process ay nagmumula sa House of Representatives. At doon may binabalangkas, may mga committee hearings, bago tutungo sa Senado, babalangkasin din uli, at supposedly tapos na. Kaya lang, there is this third
branch of, seemingly third branch of in our legislative body. Ito yung bicameral committee. Dito nag-uusap yung mga kinatawan ng mababang kapulungan at ng Senado kung paano imbis na ma-correct ng tama yung budget, diyan na nagkakaroon ng congressional insertion. At yan hanggang nasa ngayon ay walang paliwanag ang pamahalaan sa sambayan ng Pilipino. Yan ang sinasabi natin, may talagang salat sa transparency o liderato, may pag-aninaw ang kasalukuyang pamahalaan. Bakit hindi ninyo ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan mapupunta yung 800 billion na unprogrammed funds? At bago man yan, bakit hindi ninyo ipaliwanag sa Pilipino paano nagkaroon ng 800 billion unprogrammed funds? Ito po ay labag sa saligang batas. Sapagkat malinaw na nakasaad sa saligang batas, Kongreso lamang ang magpapasa, ang House at ang Senado. Wala pong third mechanism or third House, which is the Bicameral Conference Committee. Bawal po yun. Kung sakasakali, ang Bicameral Conference Committee, ang gagawin lang nila, hanapin, bakit bigla nagkaroon ito? Wala kaming pinag-usapang ganyan sa mababang kapulungan or sa Senado or vice versa. Pero dito hindi. At hindi maaaring palakihin ang recommended budget ng Pangulo. Kung sabihin ng Pangulo, ang budget lamang ay 5 trillion below ang maaaring aprubahan. It cannot go higher than what is recommended and certified by the President of the Republic. Pero itong 2024 budget, 2024 lang ito pinag-uusapan natin. Higit na malaki ito doon sa sinertify ng Pangulo ng Pilipinas, doon sa budget na gusto niya. Hindi ho pwede yun. That is why ang isa sa core advocacy ng Hakbang ng Maisog is for us, for you and I and all Filipinos to help protect and defend our Constitution and to keep on reminding our government functionary to uphold the Constitution, protect, respect, and defend the Constitution. Huwag nilang lapastanganin ang ating saligang batas, huwag nilang lapastanganin ang mga batas na umiiral sa Republika ng Pilipinas. Imagine niyo ho, utang na nga ang mahigit 2.5 trillion, utang na nga. Siningitan niyo pa ng 800 billion unprogrammed funds. Ni hindi alam saan gagastusin ito, paano gagastusin ito, sino ang may malinaw na pananagutan pagka ito ay linustay lamang ang personal na interes ng kung sino mang mabibiyayaan doon sa 800 billion. At sino ang magbabayad ng mga inutang ng gobyerno? Hindi ba tayo mga ordinaryong mamamayan din? Galing din naman yan sa mga inward remittances ninyo, sa inyong mga kamag-anak, at kung sino pa man ang tinutulungan ninyo sa inyong mga remittances pabalik ng Pilipinas. O lagi sinasabi ang OFW ay ang mga bagong bayani, ang OFW ay ang laki ng itinutulong sa ekonomiya ng Pilipinas na kahit mahirap ang buhay ay kahit paano lumalaban ang ating ekonomiya dahil sa bilyong-bilyong piso na halaga ng inyong rineremit. Kaya naman ang Hakbang ng Maisog Philippines ay nagdesisyon na makipag-ugnayan sa napakaraming Pilipinong tunay na nagmamahal sa bansa at sa kanilang kapwa Pilipino kagaya ninyo upang nang sa ganon maihatid din namin ano ba ang tunay na nagaganap sa ating bansa. Dahil sinisikil din ang aming kalayaan doon na malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon upang tawagin ng pansin ang mga pagmamalabis na naglilingkod sa pamahalaan, pati yung pagmamalabis ng kasalukuyang pamahalaan.
Yan ang dahilan kung bakit patuloy ang hakbang ng maisog in coordinating ang awang mga gawain natin, ang ating sabayan at kolektibong pagkilos, hindi upang pabagsakin ang gobyerno o hindi iparating sa mistulang bingi, pipi at bulag na gobyerno at tila walang naririnig sa mga hinanakit, hinagpis, daing at hinaing ng kanyang mamamayan na kanilang sinumpaang paglilingkuran. Yan ho ang dahilan